Yan, magandang araw sa inyong lahat mga ka-MUG, mga ka-BTP. At muli, welcome sa panibago nating video reaction. Eto na nga, tatakbo itong si Rosmar. Alam naman nating lahat, no, itong si Rosmar, sila Rendon, sila yung napatawan ng persona non grata sa Palawan ba? Sa Palawan yun, di ba? And ayun, eto nga, hindi ko maintindihan kung anong pag-iisip meron to. Kasi sabi mas matalino ko sa kanya. Pero my goodness naman bilang isang botante, eh mag-isip-isip naman po tayo. 'Di ba? Hindi naman natin kailangan maging matalino para maging sobrang talino para 'di ba, mag-criticize ng mga ganitong klaseng ng mga kakandidato. My goodness. 'Di ba? Sabi nga ni Vice Ganda, hindi porket sikat ka, eh tatakbo ka na tapos wala ka namang alam. Anong gagawin mo do'n? Sabi nga ni Kap Nino, gano'n din. Kung di porket sikat ka, tatakbo ka na, anong alam mo dun, nag-aaral ka ba ng batas, ganyan, 'di ba? Kasi gagawa ka ng batas diyan, eh. Gagawa ka ng ordinansa diyan, Rosmar, eh. Panoorin natin, tingnan natin kung may talino nga ba talaga itong si Rosmar. Okey, tuloy. Lahat ng bagay pwedeng matutunan. Hindi naman po ako bobong tao. Pagiging prangka, hindi po ako bobo. Tumutulong pa rin po ako sa mga tao. Parang hindi ko Oh, kayang ba't iyak ka? Ba't ka iyak? Tumutulong ka, normal 'yan, ginusto mo 'yan, eh. Pero hindi naman 'yan ang kailangan ng taong bayan. Hindi naman 'yan ang kailangan ng Manila, yung tumutulong. Ang kailangan ng Manila yung makakagawa ng ordinansa na mapapakinabangan ng bawat isa, hindi ng iilan lang na natutulungan mong sinasabi mo. Yun ang dapat. O 'di ba, kaya mga taga Manila diyan at dito na rin sa Bataan 'no, Maribeles, piliin naman po natin yung boboto natin. Kaya ayun, gagawin natin mag-ano tayo, susuriin natin yung mga kandidato natin dito sa Maribeles. Oo. pigilan tumulong. Sa totoo lang, tulad nga na lagi ko pa sinasabi, wala naman po akong balak tumakbo O dahil ba't tumakbo ka? Wala ka palang balak. dagdag sakit sa ulo, dagdag obligasyon, responsibilidad. Pero kasi may nag-push po Di sa ba akin yung na mga ganyang statement, my goodness, gamit na yung mga ganyang statement. Di ba yung alam mo matalino ka, ba't mga ganyan pinagsasabi mo dyan? tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao, kasi kailangan nila ng tunay na pagbabago. So ako po bilang dati nang tumutulong, sabi ko nga po 10 years old pa lang po ako tumutulong na Anong babaguhin mo? Ang tanong, anong klaseng pagbabago ba? Hindi pagtulong. Anong pagbabago? Dapat ano mo yan, tawag nito, be specific dun sa pagbabago, hindi yung tulong-tulong. Eh, poverty porn naman yan, sinasabi mo kasi. po ako sa tao, hindi lang po sa tao, pati sa mga aso't pusa na napupulot ko po sa lansangan, inaampon ko. Pati aso't pusa. So, hindi lang po ngayon ako tumutulong na kagaya po ng iba na dahil may kailangan, dahil eleksyon, eh tumutulong sa mga tao. Tapos pagkatapos, wala na, hindi na ulit magpaparamdam. O, di So, ba hindi yung mindset niya? Ang pangit. Yan ang gagawin mo? Pag ano, hindi mo mandato yan pag naupo ka, if ever manalo ka. My goodness, mga kababayan niyo sa Manila, no? Parang awa nyo na. po ako ganun, matagal na po. So, ngayon po, dahil pinupush po nila ako na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao. Kaya sabi ko, siguro nga mas marami ako matutulungan kapag ka nakaposisyon na po ako. Pwede ba naming malaman kung sino tong nag-push o nag-udyok sa'yo? Sa totoo lang po, hindi po sila politiko or ano, normal na tao lang po, kaibigan ko lang po. Mhm. Hindi ka mahal ng kaibigan mo. Gusto ka mapahiya nun kaya pinush ka. Di ba, Atty. Claire? Saan mo panood mo? Mhm. Anong district ang tatakbuhan mo? District 1 po. Mhm. Mhm. Independent. Marami pong kumukuha sa akin na iba't ibang partido, pero mas nananatili po Ang tanong, ilan ba yung partido dyan? Marami ba? na gusto ko maging independent para iwas pa pumulitika po. Pangilang Hindi ba politika yung gagawin mo? Well, sige. Sabi mo eh. beses mo na tong tatakbo, Rosmar? Pangalawang beses po. Nung unang beses po, hindi po ako nakaikot or nakakampanya kahit isang beses dahil nanganak po ako May panahon ng eleksyon. So, mas priority ko po yung pagbubuntis ko, mas priority ko po yung pamilya at anak ko po. Ano kaya yung pagkakaiba nung unang beses at ngayon natatakbo kang muli? So, nung unang beses po, hindi po ako nakaikot kahit isang beses. Pero although tumutulong na po ako noon before, hindi po ako nakaikot kasi po buntis po ako noon, medyo maselan at first baby ko po. Wala siyang baka bibigyan dito. Tumutulong na po ako noon. Noon pa, tumutulong na po ako. Kahit buntis ako, tumutulong po ako noon. Ano ba yan?
Unlike po ngayon na talagang sinisipagan ko po sa tulong na rin po ng mga kaibigan ko na sumusuporta po sa akin, lalo na po ng Shift International. Tapos Rosmar, kasi parang before, parang napapabalita sa Laguna ka tatakbo. Tama ba? Sa totoo lang po, marami pong nagtatanong, nakausap ko nga po yung mga vice doon, mga mayor, akala po nila kakalabanin ko po sila. Pero sabi ko po, wala naman po talaga ako kasing balak. Nagkataon lang po na ngayon, nakumbinsi po nila ako dahil sabi po, mas marami daw po ako matutulungan kapag po Bakit tama hindi nyo nasagot yun? Diba sa Laguna? Ba't nasa Manila ka? Hindi nyo sinagot eh. Yun pa yung matalino. nakaposisyon. So yun lang po talaga yung bagay na nagpa-oo sa akin. Pero with regards to lawmaking, yung pagpapatupad, paano naman natin i-compensate yon kung nandun tayo sa puros tulong, Rosmar? Di ba? Ang galing nung nagtatanong eh. Puro katulong kasi. So tulad po ng sinasabi ko, lahat ng bagay pwedeng matutunan. Hindi naman po ako bobong tao. Pagiging prangka, hindi po ako bobo. Nakagraduate po ako sa Far Eastern University batch 2015 and section 1 po ako doon, pilot section po talaga. Section 1 daw siya sa FEU ha. Pilot. Pilot section talaga. Tignan nyo ha. May papakita ko sa inyo yung video mamaya. Patuloy natin to. Ako. Sa social media po, minsan po kolokoy ako, nang-aasar, patol, ganun po yung content ko. Pero tulad nga po ng sinasabi ko, hindi lahat ng bida sa pelikula mababait at hindi po lahat ng kontrabida masasamang tao in real life. So yung Rosmar po sa social media Alam kaya ito sinasabi niya? My goodness, parang wala sa sarili to eh. at Rosmar po sa totoong buhay ay magkaiba po. At yung content ko po na parang engot-engotan, tanga-tangahan, hindi po ganun yung Rosmar dahil masasabi ko naman po na matalino po akong tao. At hindi po doon nagtatapos yung pagiging Self-proclaim? Self-proclaim? Matalino ka tapos puro tulong nasa bukang bibig mo? Diba? Matalino ka, gagawa ka ng ano, ganito gagawin ko, magawa ng batas na ganito, ordinasang ganito, para sa mga Manileño, sa kapakinabangan ng lahat. Ganun. politiko dahil unang-una po sa lahat, anin po ang katalinuhan sa law or kung ano pa pong yan, kung hindi ka naman po bukal sa pagtulong sa mga tao. Kung yung puso Di ba? Gagi! Hindi importante sa kanya na may alam ka sa law, matalino ka sa law, importante tumutulong ka. Anong bukal? Ay, wala. mo, wala po talaga sa Sablay. pagtulong. Nonsense po yun para sa akin. So seryoso na So nonsense na, kita nyo ha, nonsense sa kanya na matalino ka sa law, may alam ka sa law. Basta importante bukal yung pagtulong mo sa taong bayan. My God! Pa-birthday po ng alam nito. tayo ngayon. Ang plano para po sa District 1, para po sa Tondo. Saan nag-uugat? Sorry follow up. Saan nag-uugat tong pagiging matulungin mo sa mga seniors? Hindi ko hindi ko po alam kung bakit. May pag-iyak pa. My goodness. Rosmar! Ay, kaya ka. Parang minsan po may mga time na parang nasa side na po talaga ako. Yung ngayon po na kinikita po sa skincare brand ko po, nagagastos ko na po talaga sa pagtulong sa mga tao. Dati po yung panahon ng pandemic, wala na pong kinikita kasi syempre pandemya, walang customer, sarado yung mga business. Tuloy-tuloy po yung mga renta pero tumutulong pa rin po ako sa mga tao. Parang hindi ko kayang pigilan tumulong. May time pa po noon na merong hindi ko naman kakilala, nasa hospital yung anak niya, binigyan ko po siya ng 500,000. Kasi parang nakita ko na yung anak niya simula ng pinanganak, simula ng lumalaki yung anak niya, parang mga siguro 2 years old. Nasa ospital, hanggang sa nabalitaan ko na matay, ako pa rin po yung nagpalibing. Hindi ko siya kilala. Although ang dami ng babati ko sa akin na, bakit ganun ka tumulong, bakit ang laki? Kung tutuusin, marami ka na matutulungan sa 500,000. Pero hindi ko po mapigilan kasi. Parang, kahit di ko kilala yung tao, basta makita ko. Kaya every time po na pumupunta ako sa mga event, lagi kong dinadasal na sana po mas i-bless ako ni Lord para mas marami po akong matulungan. Okay. Yun lang po yung gusto ko kung bakit po ako Yung napunta mga yan, kaya mong gawin yan, kaya hindi ka tumakbong konsehal. Diba? Kaya mong gawin yan, kahit hindi ka nakaupo. Nagagawa mo na nga actually. Ba't kailangan mo upo? Kailangan mo, anong gagawin mo dyan? Hindi ka gagawa ng batas, puro tulong? Ano gagawin mo? Magnanakaw sa tutulong mo, ganun? Ano ba? dito kung ba't ako napa-oo. Kasi alam ko pong mahirap yung papasukin ko pong ito na pwede naman pong nasa bahay na lang ako, pa wifi, pa TikTok, pa Pabilang-bilang ng sayaw-sayaw, mga ganun. sasakyan. Yes, and yun po yung tulad po ng sinasabi ko. Hindi ko na po kailangan ng pera ng gobyerno, pera ng mamamayang Pilipino dahil meron na po tayong mga sports car, mga bahay. Kaya nga eh, ba't kailangan mo pa umupo? Para tumulong? Di ba tumutulong ka na? Doon ka na lang. Wala eh, walang nasagot sa tanong eh. My goodness, sa paboboto nyo. Sana lang ha, sana lang. Ako taga Manila, hindi ako taga Manila pero dati akong taga Tondo. Napalipat lang kami dito dahil nabenta yung bahay namin sa sa Velasquez.
ari-arian at kung ano-ano pa. Sinisigurado ko po na yung mga pera po or yung sahurin ko sa mapupunta po talaga sa tao. Yun lang po yung isa sa pinapangako ko po. Dahil may one time nga po, may senador po Oh, di na... ba yun ang papangako niya? Hindi niya na ipapangako dito na magagawa sa ng ordinansa na maayos para maging maayos ang siyudad ng Maynila, First District. Wala. support tapos sa akin nagbigay po ng 100,000 cash. Tulong ko daw po sa pagbigay po sa mga tao ng paayuda pang grocery. Na grocery ko po nun is 98,000, may natirang 2,000. Binigay ko pa po sa bagger kasi ayoko pong Yun, ganun, yun na, okay na yun, ganun. My gosh, maawa kayo. 2,000 sirain po yung pagkatao ko. Opo, guman ako sa social media. Well, dito pa lang naman guys, no, makikita mo na hindi siya matalino. Diba, hindi rin ako matalino, pero alam ko naman yung tao pag matalino. Tingnan nyo, meron pang isang nag-post dito na iinis din sa kanya eh. Tingnan natin to. To sa Reels. Sabi dito sa post, wait lang ha. Wait lang, Osmar. Wait lang ha, sabi dito sa post. Hindi kasi mabasa. Ano yun? Ano yun? Ano ko sa University of, Far Eastern University. 2015. And section 1 po ako doon. Pilot section. Talaga ako. Dito pa lang, alam mong gawa-gawa ang kwento. Si Rosmar, kasinungalingan. Deception. Diba? Dito pa lang, alam mong gawa-gawa ang kwento si Rosmar. Kailangan ba pag nagka-section 1, pilot section, ang college? Kailan pa nagka-section 1, pilot section, ang college? Lalo na sa FEU. So, walang ganon. Naggawa-gawa ka pa ng kwento. Walang yan na yan, Rosmar. Nakakahiya ka. Ano ba yan? So, walang ganun na pilot section pag college. Sige, nag-college din naman ako. Wala rin akong ganyan na alam eh. Basta subject eh. Di ba? Walang section eh. Wala nga row 1, row 4. Ay, my goodness, Rosmar. Nakakahiya talaga. So, yun lang naman mga ka-BTP. Mga ka-MUG. Maraming salamat sa inyo. Siyempre, huwag natin kalilimutan. Minsan lang tayo mabubuhay. Piliin natin maging tama at mabuti. Maraming salamat. Bye-bye. Gosh.